Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. In my previous videos, nabanggit ko doon na gagawa ko ng another video on how I make my potting mix. Kaya naman today is the day para ating ipakita kung paano gumawa ng potting mix for bougainvillea. Kaya naman tara, samahan nyo ako at sabay tayong matuto ng pag-prepare ng bougainvillea potting mix. Here with me are the ingredients sa ating potting mix, and I have here rice hull, and sobrang thankful ko kasi libre ko lang ito nakukuha sa mga kiskisan ng palay dito sa amin. Yung iba kasi ay binibili pa ito kaya laking tipid ko din here, and pwede ko pang gumawa ng carbonized rice hull from this. In the past, na-try ko nang gumawa ng carbonized rice hull and naging successful naman, but kailangan lang bantayan, and ayun, na-share ko lang. And aside sa rice hull, gagamit din tayo ng garden soil na nabili ko lang sa aking kakilala dito sa aming bayan. And nasa 200 pesos per sack din ang bili ko sa kanya, and itong nabili ko sa kanya ay magandang klase kasi combination na ito ng maraming mga materials like carbonized rice hull, coco peat, and soil. And may mga ibang nutrients pa ata ito mga kasama. And kahit itong garden soil na lang ang gamitin mo ay ox na, but since madami tayong rice hull, why not lagyan na din natin para mas mabilis ma-drain yung water. Especially ngayong tag-ulan na prone sa mga root rotting ang mga halaman nating bugis and yung ibang mga halaman pa. Like itong mga sakit ng root rotting, fungi, pag laging basa ang lupa. Kaya naman magandang gumamit ng easy draining and madaling matuyo na potting mix na ingredients. I have also here with me yung carbonized rice hull na nabili ko lang online. Ito naman yung limited ang stocks na meron ako kasi walang nagtitinda ng ganito sa aming bayan. Kaya binibili ko ito online and napapamahal lang ako sa shipping fee. Kung yung carbonized rice hull lang naman ang pag-uusapan, mura lang naman ang presyohan. Mapapamahal ka lang sa shipping fee. And the last ingredient natin is yung coco peat. Same as the carbonized rice hull, limited lang din ang meron ako nito kaya naman hindi ko masyado itong nilalagay sa aking potting mix. And commonly ko lang ito ginagamit as special ingredient pag nagtatanim ako or magpo-propagate ako ng mga bougainvillea cuttings. And tulad din ng carbonized rice hull, itong coco peat ay mura lang din ang presyo online and sa shipping fee ang labanan. Since we are already have yung mga potting mix materials natin, ang next naman nating gagawin ay yung two versions ng potting mix. Unahin na natin yung first kind ng potting mix, and ito ay yung potting mix for propagation ng mga cuttings. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, yung coco peat ang isa sa mga ginagamit ko sa potting mix na ito. And kasama niya yung garden soil, rice hull, and carbonized rice hull. And yung ratio naman ng bawat isa ay patansya-tansya na lang, and pwede din namang equally distributed, pero sa akin patansya-tansya lang. And depende na lang kung ano pa yung kulang sa mga ingredients na idagdag ko. Tapos halu-haluin mo lang hanggang maging well blended ang lahat ng ingredients. Ganun lang siya kabilis guys, kaya madali lang siyang gawin. And tapos pala, ang technique para sa mabilis na paghalo ay kakamayin mo. Dahil pag yung shovel, medyo nakakatagal din yon. But of course, pwede tayong gumamit ng gloves for safety purposes. Pero sa akin, hindi ako gumamit kasi basa yung gloves ko. At bago tayo magpatuloy, and habang gumagawa tayo ng potting mix for bougainvillea, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click ng subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea potting mix. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko
kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Dumako naman tayo sa next nating potting mix version, and this version ay for repotting ng mga small grafted and small rooted bugis or even large bugis ay pwede din itong gamitin. And similar sa potting mix na ginawa natin earlier, ang kaibahan lang ay hindi ako maglalagay ng coco peat. Yun lang ang difference. So mas madali siya kasi 3 ingredients lang. And pwede mo na nga ding hindi lagyan ng carbonized rice hull kasi yung rice hull and mixed garden soil is enough na. Yung iba kasi mas madami pa yung rice hull ang nilalagay kesa garden soil. And if wala naman kayong garden soil na maganda, pwede kayong gumamit ng river sand, which is perfect material din. And since wala akong river sand, kaya sa mixed garden soil tayo at hinaluan ko na lang ng rice hull. And mix lang din ang gagawin ko para mas madaling mahalo ay yung aking kamay. Pero mas madami pa rin yung paggamit ko ng shovel sa aking paghalo kaysa sa kamay. Kasi yun nga, as sabi ko kanina, basta yung aking gloves. So ayun, ganun lang siya kabilis at meron ka ng potting mix for propagation and repotting ng small and large bougainvillea. Sa paggawa ko ng potting mix ay yung enough lang na gagamitin ko para sa araw na yun. Hindi ako usually gumagawa ng madamihan kasi nakakapagod din. The last time na gumawa ako ng madami ay yung time na nagtanim ako gamit ang sako, which is madami-dami ang kakailanganin na potting mix. And I have a video kung paano ko yun ginawa, kaya watch nyo yun guys. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung paano naman gumawa ng tamang timpla ng potting mix for propagation. Using yung ginawa natin earlier na sa video na ito, lalagyan natin ng konting tubig muna and halu-haluin at little by little dadagdagan ng water. Reminder, huwag bibiglain lagyan ng madaming water para hindi sobra at hindi basang-basa yung ating gagawing potting mix. Mas magandang yung dahan-dahan until makuha natin yung tamang timpla, and yung tamang timpla ay pag piniga mo yung potting mix ay walang tubig na lalabas. And at the same time, mamumo ito na parang dumplings or siomai. Yun ang palatandaan ng tamang timpla ng moist potting mix. At pag kulang kasi ng water, mapapansin nyo naman na buhaghag pa rin yung materials and hindi mamumuo ang mga ito. And if tamang moist at tamang timpla, makakasiguro ka na hindi mabubulok yung cuttings mo kahit pa na walang butas yung plastic cups. And I have a video using plastic cups na walang butas, in which I recommend na gamitin. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye bye!